ba yung hinahanap niya sa isang lalaki na? Actually, lahat ng hinahanap ko sa lalaki, wala sa kanya. Makulit. Yun lang. Tsaka God-fearing. Hindi pa po ako naghanap. Siyempre, yung unang-una mananampalataya siya. Yun ang una kasi doon. Pangalawa, masipag. Masipag po sa Trabaho. Siyempre, kailangan yun eh. Nung panahon po na yun, may mga specific qualities po ba kayo na hinahanap sa babae? Oo, meron niya ako hinahanap kaya ako nagkaasawa ng matanda. Gusto ng babae talaga yung me time yung lalaki sa kanila. So yun talaga yung siguro effort, understanding. Mananampalataya, number 1 po yun. Ano ang hinahanap mo sa isang babae or lalaki? Actually, yun sabi niya, kung ako yung babae, man of substance. Meaning ng man of substance is, yung habang nakikilala mo siya, parang araw-araw gusto mo siyang makasama kasi every time na magkasama kayo, may nalalaman kang bago sa kanya. Ayun, parang worth siyang kilalanin, worth siyang makasama. Yun yung ibig sabihin ng man of substance. Yun lang. Mas sigla sa tungkol siguro okay na yun. Takot sa gumawa ng mali. Ayun. Kanarbs, ano ba yung makakatangiang hinahanap mo sa isang babae? Unang-una dapat wala. Ano daw? Wala. Huwag ka magpakita kung sino natatawa. Wala akong hinahanap. Akong hinahanap. Saka nag-meet. It's a long story. To cut it short. Tagalog. Common friend. Common friends. Yeah. Dahil po sa aking kaibigan sa trabaho, kaya kami nagkakilala. Paano ba kayo nag-meet po ng inyong asawa? Nagkapuro kami. Paano kayo nag-meet ng asawa mo? Magkasama kami sa trabaho, magkapitbahay kami at magka-shuttle kami. So, lagi kaming sabay, lagi kaming nagkikita at lagi kami nag-uusap. So, doon nagsimula yung aming pagiging magkaibigan. Ano kayo nagkakilala? Ano pong... Siyempre, yung mga aktibidad sa Binhi. Kasama ko. Binhi? Dati ano pa siya eh. Dati, hindi siya pala samba dati. Kaya dinadalaw namin siya. Tapos nagkakilala kami. Siyempre, kasama din sa mga aktibidad. Hanggang sa magkadiwa. Buwan ng pulong ng kadiwa. Yes. Paano niyo po siya niligawan? Hindi rin ako marunong maligaw, kagaya ng maraming mga lalaki. Teka pala. Paano ba kayo niligawan noon? Kinaibigan niya ako. Nagkataon, okay ng text nun. So, yun. Text dyan, text doon. Okay, bye-bye. Actually, yung panliligaw nakakatakot kasi anak siya ng ministro eh. Kaya uunahin mong ligawan yung mga magulang. Ibig sabihin, magpapakilala ka sa kanila. Siguro nakikipagbabaran ka rin ng panahon, yung bibigay ka talaga ng panahon. Parang oras na po yung nag-rapid sa inyo. Oo. Paano niyo po siya niligawan? Siya po nanligaw sa akin. Para sa BFGF, pumasok ko sa relasyon kung sa seryoso. Hindi yung trial and error. So, kung wala kang plan na seryosohin, might as well magkaibigan. Kailangan may trabaho siya, tsaka, diba, para hindi kayo mahirapan. Kasi ano pa kayo niyo sa mga anak niyo kapag nag-asawa kayo, wala kayong trabaho? Maging asawa natin, kung anong tinuro sa Biblia, una sa lahat, sa Iglesia ni Cristo, ganon. Kunyari, tingnan natin sa konsepto ng lokal ng Singapore West. Maraming kadiwa pero malamang baka ang ibang kadiwa nun ay occupied na, no? So sa isang kadiwang naghahanap, baka hindi suitable sa kanya yung Singapore West. Kailangan niyang umalis muna doon at para makapaghanap siya. Ito ba, di ba, minsan, halimbawa may mga pakiramdam ka na parang ito itanong mo sa panalangin. Kung yun nga. Yung tulad ng sinabi ko, yung matakotin sa Diyos.
mayumi, masipag, di ba? So, besides that, syempre, dapat maging modelo ka, mananampalataya kasi kapag Iglesia ni Kristong masigla, ay yun ang unang-unang mga katangiang hinahanap. Kapag nakita nyo yung parang gusto nyong babae o gusto nyong lalaki at palagay nyo ay parang iyon na nga, ipagpanata nyo, hilingin nyo kung siguro maghingi kayo ng tulong sa Ama. Oo, magpanata talaga sila. Ibigay ng Diyos yan. Something's telling me